panganay na anak ni General Reyes, close na close daw sila ni General Angelo Reyes. And one thing they have in common is their very deep love for their mother. Alam naman natin na mahal ni Angelo Reyes ang kanyang ina, at ito rin daw si Lito ay talagang mga mama's boys daw ito and proud of it, according to Bodji. Alright, maraming salamat sa iyo, Cherry Mercado, live mula dyan sa St. Ignatius Chapel sa Camp Aguinaldo. Dumalaw na kagabi sa burol ni dating AFP Chief Angelo Reyes si dating Pangulong Joseph Estrada. Agad sinalubong si Estrada ng inaanak niya sa kasal at pangatlong anak ni Reyes na si Jet. Sabi ni Erap, matagal na niyang napatawad ang dating niyang Chief of Staff na tumalikod sa kanya noong EDSA 2. Malaki raw ang naging papel ni Reyes sa kampanya noon ng gobyerno kontra sa MILF. Naintindihan din daw ng dating Pangulo ang pinagdaanan ni Reyes dahil naging biktima rin daw siya ng trial by publicity noong impeachment trial. Pero kasabay nito, ipinagtanggol ni Erap ang anak na si Senador Jinggoy Estrada sa panggigisa nito sa dating kalihim. He's just doing his job as a senator. He has nothing, he has no grudge against the general. Muling bumalik sa Department of Justice si dating AFP Budget Officer George Rabusa upang magsumite ng affidavit para isailalim siya sa Witness Protection Program. Bagamat mailap sa media, diretsahan niyang sinagot ang tanong kung dadalo ba siya sa burol at libing ng yumaong kumpare niya. Fritzy Cabial, ikwento mo. Para makaiwas sa gulo, mas pinili ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa na huwag nang dumalaw sa burol at libing ng kanyang dating boss at kumpare na si dating Secretary Angelo Reyes. Kahit kasi binawi na ng pamilya Reyes ang kanilang unang pahayag na hindi welcome ang mga nakalaban ng nasirang general, buo na ang pasya ni Rabusa. Hindi ako pupunta. Kanina nagpunta sa Department of Justice si Rabusa upang isumite ang kanyang supplementary affidavit para isailalim siya sa Witness Protection Program. Mula daw kasi nang ibunyag niya ang katiwalian sa AFP, kaliwat ka ng death threats na ang natatanggap niya, pati na rin ang kanyang abogado. Pero ang complaint affidavit ng dating budget officer tungkol sa pabaon system, sa Lunes pa raw niya isusumite. We have already submitted a supplemental affidavit to comply with our requirements. Tahimik at matipid pa rin sumagot si Rabusa sa mga tanong ng media. Wala raw siyang alam tungkol sa pahayag ni Senator Antonio Trillanes na may mas mataas pang opisyal na nasa likod ng katiwalian sa militar. Ayaw na ring patulan ni Rabusa ang mga buwelta sa kanya ni retired Commodore Rex Robles na trinaydor umano niya si Reyes. Wala akong no comment. Fritzy Cabial, News 5. Makakahinga pa ng maluwag si dating Pangulong Arroyo. Wala kasing balak ang mga senador na isama siya sa investigasyon ng pabaon sa militar sa ngayon. Sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile, wala naman daw ebidensyang may kinalaman nga si GMA sa umanay korupsyon sa AFP. Patuloy namang umaasa si Senador Antonio Trillanes na mauugnay pa rin sa kaso si GMA. Di naman kasing swerte ni Arroyo ang mga dating hepe ng AFP na sina Roy Simato at Jumedjo Villanueva. Sasalang na sila sa susunod na hearing ng Senado sa isang linggo. Hinahamon ng former senior government officials si retired Commodore Rex Robles na ibulgar na ang mga nalalamang korupsyon sa militar. Sa isang statement, sinabi ng FSGO na kailangan ito para magkaroon ng saysay ang pagkamatay ni dating AFP Chief Angelo Reyes. Palaisipan daw kasi kung bakit pinili ni Reyes na magpakamatay. Ginawa ba raw niya ito bilang pag-amin sa katiwalian o para pagtakpan ang mga totoong nakinabang sa korupsyon? Tanggol din ng FSGO ang mga mababatas na gumisa kay Reyes, pati ang mga tumayong whistleblower sa pagdinig. Kung meron man daw dapat kastiguhin, ito ay ang tanggapan ng ombudsman na sabi nila ay pinoprotektahan hanggang ngayon ang mga sangkot sa korupsyon kung saan idinawit si Reyes. Sabi nila, dapat nang bumaba sa pwesto si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pirmado ang sulat nila Sixto Rojas, dating chairman ng National Economic Council, Leticia Ramos Shahani at Jesus Estanislao, dating finance secretary. Yun! Ako ay mahilig sa yelo at tumbling. Kumbaga sa dessert, ang hilig ko'y ice cream. Kumbaga sa sports, siyempre po yung extreme. Kahit delikado, aking kakayanin. Ha! Let's go!
Sa 15th Extreme Games dun sa Colorado, ang mga kasali puro talentado. Rumampa sa yelo kahit delikado, yung ibang minalas, sumadsad ng todo. Dito po kay Shaun White ang daming bumilib sapagkat sa ere, tumambling tumagilid. Subalit namang ang buong paligid sa pasikat sa snowbill nitong magkapatid. Kung isa'y nakabitaw ng di namalayan, tsak mamayang gabi ay paglalamayan. Kung sports-minded kayo, pues, eto na naman ang trivia ko para sa inyo. Top 3 most favorite sports na pinapanood at sinusubaybayan ng mga Pilipino. Pangatlo sa listahan, ang larong wrestling. Pumangalawa naman sa larong nagpasikat sa ating pambansang kamao na si Congressman Manny Pacquiao ay ang boxing. Talaga naman po ang galing. At ang numero 1, hulaan nyo kung ano. Ito po yung clue. Hinihingal ako. Ito po ang clue ko. NBA, PBA, NCAA, UAAP. So alam nyo na po kung ano. Hindi po ba? Batuhan ng putik. Basketball. Ito po ang napakasarap laruin. At syempre, yung iba po dyan ay ubod ng galing. Iyan nga po, yung kinuwento ko kanina sa video ko, mga extreme. Talaga pong mga X-Factor ang dating. Ang akin naman pong tanong, mga bata, ano pong hayop ang nag-uumpisa sa letter X? Ang tama pong sagot ay ex-boyfriend. Para maniwala po kayo, itanong niyo po sa mga atin nyo. Ito rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng edukasyon, leksyon, at tensyon. Dito lamang po sa aksyon! Susunod sa aksyon, isa pang construction project ng Eton na disgrasya na naman. Roger Dominguez lalo pang nadiin sa pagpatay sa car dealer na si Benson Evangelista. At Christine Reyes, makikipagbati na kaya kay Sara Geronimo? 3 pulis sa Quezon City, gigil sa